Ngayon, so ano ako, nervous. O as in, for the first time yung broadsheet na media conference. So, yun. Tapos, yun. Excited na nandito kayo. Stephanie, gusto lang namin malaman yung background nyo. Pwede po ba magkwentuhan nyo kami? Okay, for me, I am a former session live music stream sa Star Maker, tapos nandun ako palagi. Tapos, I'm also a radio online DJ sa Your Hope Radio at saka sa Galaxy. Tapos, yung mga owner nasa Netherlands, yung sa UK. Tapos, I'm also Spotify artist at saka music producer at saka cosplay. I do cosplay also. Yan. Cosplay international at saka national yung ko. Pero nagko-cosplay ako dito. Baguio kasi base. Baguio. Tapos ngayon, yun ang kinakabahan ko kasi I am a featured artist of Net25 at saka Radyo Aguila. All they will be here at 1 p.m. or later na. Yun. Cool ka lang kasi... O yun yung inaano ko kasi hindi ko na-expect talaga na I had my broadsheet, di ba? Media conference. Tapos tumawag yung friend ko, Debbie, ganito ko, bakit? Huwag mo akong pakabahan kasi ganito. You will be the featured artist of Net25 this 2024. Ikaw yung lalabas. Yun. As a Billboard princess. Oo, at saka meron akong billboard along Magallanes, Guadalupe, at saka Promenade. Ano ba ibig sabihin kapag Net25 artist ka? Parang Oo, sa kanila ka. signed ka with them? Oo, with them. Oo. Hindi ko pa alam kung anong plans nila. Hintayin ko na lang kung... pero, yung first ko kasi, nag-audition ako. Hindi ako nag-audition talaga. Nag-guest ako doon sa Radyo Aguila. Tapos tinawag ako ni si Lubaw. Yung journalist, former journalist daw siya ng sa ABS-CBN before. Tapos naging station manager sa Radyo Aguila. Tinawag ako. Tapos sabi niya, okay, we'll accept Debbie for yung ganun, yung hosting. Yun yung expectation ko, yung hosting lang talaga ng Radyo Aguila. Tapos tumawag yung friend ko, Debbie, yun, you'll be the feature artist of Net25. Meron daw yung gano'n, may plans daw. Pero sabi ko naman sa kanila na Net25 lang ako. Ayokong pumunta ng ibang channel, pero dyan lang ako. Why? Dahil hiya. Yun lang, ayoko. Gusto ko lang basta dyan lang. Paano ka nag-start kumanta kung mahihain ka pala? Para... Since mga ako, 8 years old. Oh. Kasi yung mom ko, yung dad ko, meron silang work trip sa Jamaica. Nandun nakabase yung dad ko, sumama ako. Pina-enroll ako ng mom ko sa music industry sa Zambia. Yun. Wow. Oo, tapos nung elementary na ako sa school, pinasali ako. Pinakanta ako na one moment in time yung kay Whitney Houston. Sabi ng mama ko, your higher note. Pero ngayon hindi ko na-bet yung mga higher note. Nandun ako sa acoustic, yung genre, tapos alternative rock yung gusto ko. Kung hindi go back to Cebu, parang ilang taon ka, kailan kayo bumalik? Hindi, base na ako ngayon sa Baguio. Okay, pero babalik ako this November 30 for the launching of the song, Ang Higugma. Ano pang title? Ang Higugmaon Ayun, Ka. yun yung kanyang single. Pero for the timeline lang, no? From Jamaica, when you were a kid, Yeah po. kailan kayo bumalik ng Philippines, nung na ako, mga age ng, kasi 4 years old ako sa Jamaica. Mga 8 years old. 8 years old. 8 years old ka bumalik dito. Sa Pilipinas. Tapos kumakanta ka na since then. Oo. Pero never mo tinry like mag-artista dito sa Wala. Manila. Ngayon lang. Ngayon lang. Na. Nakita ko kasi si Doc Mon. Yeah, Del from a Rosario. friend, Doc Mon Del Rosario. 2022. Yun. Tapos si Tito Neil Talavera from Pico and Channel, World TV Channel. Yun, kasama kami for an independent artist in music industry. Tapos yun, sabi niya, okay Debbie. Kasi yung tour name ko is Debbie Lopez Espina. Siya yung nagbigay sa akin
name as Debbie Lopez. O And, yun. ano yung naging background mo before that? Did you work sa corporate? Anong... Nag-office ka ba? Home-based. Nasa home-based talaga ako. Tapos supportive parents. May business din kami sa Cebu. More about mga giveaways. Yung ganun. Event organizer din ako yung ganun. Bakit mo piniling yung song mo ewan ko kung title lang ang Cebuano or buong lyrics ba? Lahat ng lyrics? Ang alin? Yung song? Yung song. Na Cebuano? In Cebu Cebuano yun. talaga yun. Ang higugmaon ko. Ako yung nag-interpret, tapos ako yung music producer, tapos yung nagsulat si Kuya Brian. Si Kuya Brian ay sino siya? Composer ng Cebu City. One of the best composer din ng Cebu. Kumbaga advocacy ba yan sa part mo na i-promote ang Cebuano music kaya pinili mo na Cebuano song talaga kasi di ba Oo. iisipin nila mas Gusto malaki ko yung reach sana ng Tagalog. Oo. Gusto ko Tagalog. Pero ni-request ni Tita Wally, yung past Tita Wally. Sabi niya, okay, you sing song na Bisaya. So, yun yung inano ko, Bisaya. Well, ano bang favorite line mo doon? Baka pwede na yung marinig. Favorite part Oo ka? nga, O ano? curious kami. Yung ikaw ra ang akong kalipay sa matag adlaw. Ikaw ra ang gihuna-huna sa tanang kamingaw. In love man kayo ko sa imo, sukat pa sa una. Ikaw ra gyud ang akong gihandom. Bisa ka sakit ra ang akong maangkon. Ikaw ra ang akong panggaon. Mawala ang tanan, ayaw lang ang higugmaon ka. Yun. Wow. Love the vibrato ha. It's unique. It's rare. Yung ganyang Anyway, anyway. marami nakaka-relate. Ano ibig sabihin para for us na hindi For nakakaintindi example, ng ako, nakarelate talaga ako niyan kasi yung bang ako, tapos may minahala akong tao, tapos yung best friend ko pala yung minahal niya, yung gano'n. Sana maisip niya na mahal ko siya, yung gano'n. Nagpe-pray ka na ma-realize niya, secretly yun. Binanggit mo kanina na nagko-cosplay ka. Sinong mga kino-cosplay mo Si na? si Kotore. Kotore anime cosplay. Ayoko. Nose mo? Hindi. Hindi. Tingin. Saglit, wait ha. Kailan pa nag-start yung cosplay? 2014, pero wow. dito ako 10 nag-base sa sa Baguio City. Tapos yung cosplayer makeup artist ko siya. Gaano katagal ang bago ka makabihis ng buo as Grabe, kung sa totoo lang, mas expensive yung cosplay kaysa kanta. talaga? Sa damit lang. For example, yung sa Armored, may cost sila 15,000 to 150,000. Cosplay. Yung kay Alodia, mahal Nauulit kaya mo ba nun. yun? Nauulit ba yung Alin? nagagamitin yung Yung cosplay? Oo, Usually pwede one din. time. Pwede din. Minsan, one time. Gusto ko nga pumunta ng session, nakatayo. Ang hirap lang. Pero is it, just a hobby or you can make parang Pwede din profitable? hobby. O pwede din profitable. For example, may cosplay, nagigas. Can I invite Debbie Lopez for An appearance. host ng cosplay? Ah. Pwede ka din kumanta, pwede ka din sumayaw. Yung, Bakit mo gusto mag-cosplay? gusto ko talaga siya. Favorite. Gusto mo ba yung idea na Iba-iba nakakapag-ibang yung bihis character. ka? Iba yung character. Tapos pero prior to that, syempre bago ka nag-cosplay, mahilig ka sa anime. Anime. Kailan ka pa nahilig sa anime? Nung nag-high school ako. And ano yung mga favorite mo? Yung nga si Kotore anime Kotore, cosplay. talaga siya. Ano ko Siya sa rin yung paborito mo? yun yung first ko. Saglit, wait. Okay. Kotore anime. Ano si Koto? So, fighter yan. Ano siya, fighter. Fighter. So, pinapagawa mo talaga yung, o ikaw marunong ka manahi? Hindi. Hindi, nagpapagawa. May sponsor talaga. Ah, Oo, may sponsor siya. Saglit, wait. Nakaano siya, yung ayan. Oo nga. si Kotore. Ganda ng mata ha? Pero parang siyang totoong Oo, yun. Tapos, siyang inspiration o siya yung character? character. Ang character pero parang ano na siya, 3D? Yan si Kotore. Yeah, Pero yan po ikaw si as Kotore. Kotore ba? Ay, Ikaw yan? pwede ha. Pwede.
3D yun, di ba? Hindi siya totoo. Naka siya, naka-billboard siya sa EDSA. So, kung nung pinapanood mo last. anime ngayon, gano'n na yung mga 3D type. Oo. Hindi na siya yung mga Meron 2D. din ako sa Dota. Si, Crystal Maiden. Anong satisfaction na nakukuha mo from cosplay? Saan? Anong satisfaction na nakukuha? Ang tagal mag-makeup, magastos. Bakit? Naka-cosplay kasi may sponsor talaga ako for cosplay. Ano yung nakukuha mo from it? Wala, masaya ako. Talagang Oo, yung... super talaga yung mga ibang character. Kasi minsan, mostly kasi ibang followers, gusto nila yung fairy talaga yung mukha. Kasi may na-cosplay ako si Scarlett. Yun nila. Iba yung mukha ko. Gusto nila yung kamukha mo. Oo. Ikaw ba nagsimula ka sa pagko-cosplay na tumingin ka sa salamin at nakita mo parang kamukha ako si Katori? Or may mga kaibigan ka na nagsabi sa'yo? Wala lang. Ikaw lang Gusto mismo, yun lang. naramdaman mo? Yung first time ko itong sa SFC side sa Cebu, sabi ng kapatid, try ka, mag-cosplay. Tapos sabi yung ko si Sailor Moon. Oo. Maraming tao, nasa stage. Sabi, nasabak ako doon sa stage. Sabi ko, ayoko, gusto ko yung picture lang. Gusto ko kasi masyahin yung mga tao mo pa-picture sa akin. Yung, can I take a picture? Gano'n. Pinasabak ko sa stage. Sabi pa ng host, Ma'am Debbie, tapos ka na? Siya, tapos na ako. Ayoko nang doon. Sabi ko sa kanila. Hindi ka comfortable. Hindi ako comfortable. Ang gusto mo lang yung nagpapapicture Oo, na. papapicture tapos masaya Pero yung yung sinabi mga ko tao. kasi sa stage, kailangan mo perform. Oo. Mga Dapat talaga sinasabi ni yung Sailor Moon. dapat talaga kapag mag-cosplay ka, alam mo yung action, yung talaga. Yung mga salita, in character. yung character. So, sino favorite mong cosplayer? Si Alodia. Si Myrtle. Oo, saka si Myrtle, yung talaga yung Meron ka bang character na, gusto ko, medyo mahirap gawin, pero parang gusto ko magawa. Parang gano'n. Nagawa mo na. Yung sa kanila wala pa. Yung Wala ka nang gustong ini-aim na character. Meron ako ini-aim na character ngayon. Sino ba yun? Kalimutan ko yung Basta may na-aim ako. Yung sa Mobile Legends. Balak mong gamitin yung pagiging cosplay artist mo sa music mo? Like maybe sa music video mo nakadamit ka? Oo, pwede. Pwede din. May music videos ka na? Wala pa. Yan Wala na. pa yun. Pero, di ba ang mga, may mga Japanese songs din sa anime? Oo, So, meron. kumakanta ka Hindi rin ba? rin. Hindi mo ta. Hindi ko inano. Sticks and House. Oo. So, sino mga gusto mo maka-work sa industry? Kung sa akin lang, sa first, si Empoy. Kasi sa Net25, di ba siya, nandun siya. Si Empoy. Wow. Siya yung Visit ko. Oo. Gusto mo rin umarte? Gusto ko rin Basta si Empoy yung Hindi ko na-expect yung sagot na yun Usually, di ba, they'd say, si Alden, or si but ikaw si Empoy. Oo, kasi feel ko talaga, kapag kami ni Empoy collab, Masaya. yung masaya kaming dalawa yata. Kasi masayahin tao. Masayin tao. Yun. Kasi kapag si Alden, seryoso, di ba? Panay tawa ako kapag gano'n. Oo. Pero kasi nakwento na nagdi-DJ ka sa Baguio ngayon. Oo. Diba? So, DJing ng music or DJing din talaga Yung na gano'n nagsasalita? talaga. Oo, sasalita. Would you say shy ka pa rin o talagang mas comfortable Mas ka lang? kapag nag-usap ko sa radyo, masayahin talaga. Iba yung ako. persona. Kasi hindi ka Oo, nakikita, ganun ba? Hindi nakikita, pero masayahin akong tao. Na-on and off mo yung gano'n. Oo. Open ka rin ba sa live hosting? Na may Yun nga sa Radyo Aguila. Dyan. Oo, yun yung inaano nila sa akin. Ano, Debbie, ang ang gusto mong mangyari sa karera mo? Sa akin wala. Kung ano lang yung mabigay ni Lord sa akin. Hintayin ko lang yun. Pero wala kang ini Wala, enjoy lang. Sabi ko kay tita, enjoy lang ako tita. Anong reaction ng family mo ngayon? Press con ko pa. Proud sila. Kasi super proud. Hindi nila inakala na yun, dadating ako sa ganito. Grabe yung experiences talaga as an independent artist. Hindi ko talaga inakala yung pagsabi niyo featuring ng Net25. Yun yung iniinit ko. Anong una naming aabangan sa'yo as a Net25 featured artist? Sa ngayon, sa Radyo Aguila ako.
Anong mag-host oras? ang kantahan na. Every Sunday po siya. So, mabibase 12 ka to 2 dito or p.m. pwede ka sa Baguio? Dito. Mabibase ka dito. Mag-base talaga ako dito. Sorry, anong oras? 12 to 2 p.m. Tapos ang concept ng show ay... About ang kantahan na. It's about yung may mga talent na mga kids. Mga Contest teens, yan? hindi. Ipi-feature nyo lang yung mga may... Ipi-feature yung mga talent na mga artist bata. din. Mga bata. Pwede din adult. Pwede din ganun. Oo. Tapos ako yung mag-i-interview sa kanila. Oo. Yung... How are you preparing kung gusto mo rin mag-artista? Nag-workshop ka na ba? Wala. Pa. So, Hindi do ko you pa alam intend yung to- plans ni tita. Okay. Pero ikaw sa ngayon, on your own, as focus ka sa DJing. Oo. Masasabi mo ba nakatulong yung pag-stream mo nung pandemic? Oo, yung session live. Ang session live mo. Kaya mo ba na-meet sila, Mr. Ano po, yung si Doc Mon yung first. Na-meet mo sila because? Paano mo sila? From a friend. From a friend. Oo. Hindi naman sa Oo. streaming. Oo. Ano naman na nakuha? May plan kasi si Doc Mon before na pakantahin ako na revival ni Jolie Vega. Yung Summer in My Past. Na siya din ang nagsulat. Siya yung nagsulat. Meron na nakaano na pero busy pa lang siya. Siya din nagsulat ng Boy, kay Timmy Cruz. Siya din. Oo. Nice. Tapos siya yung lalaki best friend ni Doc Mon. Si Tito Jerry. Sabi ko, siya yata yung nagpo-post sa After Image na or Into Voice yata na. Sino nagmamanage sa'yo, Deb? Like ba for booking? Paano Sa ka? ngayon, Oo. si Tito Beth. So sa kanya, Oo, siya. Kasi before si Tita Wally. Tita Wally had passed away. Oo. Beth. Siya talaga yung nagplano nito. Talaga ba? Oo. Sakit lang sa puso kasi nawala. Ewan ko lang, nandito yata. Oo. I know you're going with the flow, no? Pero last na for me, ano yung parang, basta dream mo lang, someday sana magawa mo. No? Kahit na wala ka pang pinaplano, pero siguro meron kang parang kahit na mukhang far-fetched sa ngayon. Pero, Yun sa akin yung maano lang yung kanta. Yung ang higog mo ka. Kasi di ba Manila ako. Tapos pupunta pa ako ng Visayas. Yun yung tinatarget talaga. Yun. Tapos enjoy lang. Kung hintayin ko lang kung ano ibibigay ni Lord sa akin. May promotional campaign ka ba or plan for the song? Like mag-radio tour ka ba? Meron. Sa Bisa, sa Cebu. Sa Cebu yung target yung Pero kapag featuring artist ka na ng 25, dito na lang ako. Kasi ma-reach din naman ang... Yun nga, sabi ko kay tita minsan, tita, di nila ko maglo-launch doon sa Cebu. Sabi ko, nandito naman yung yung opportunity talaga. Maka-reach nila kapag ganito. habol ko lang, are you single? Yes, I'm single. Kaya Ready to madaling mingle. Yeah, ready to mingle. Okay, so kasi syempre love song yung gusto ko lang Yun nga, malaman kung nakarelate ako, na-experience sakit. mo na ba yan? Na-experience mo na yan? Coming from a relationship ba? Or ano? Ayan ang mga tao. Ay, ayan No, na. nagka-boyfriend ka na. Yeah, before. Seaman siya. Oo. Tapos, nag-usap kami ni Tito Lar, Santiago, yung first. Tapos sabi niya, tinanong ako, dito ka dito. Sino ba yan? He's a seaman, gano'n, Ayun, nag-usap ko. Sige, may twist tayo niyan. Siya yung magpo-compose. Iti-twist niya. Na, yung twist niya, naka-move on ka na sa kanya. Nagamit mo pa ha? Oo, naka-move on ka na sa kanya. Yung title ko yata, ang Pangarap ng Marino. Sabi ni Tito Lar Santiago. Pero ikaw, would you say, bago lang ba yung relationship? Ikaw po ba? Bago lang. Pero sa ngayon, not dating. Ayoko. Sakit sa puso. Masakit sa Kasi sabi ni Tito Doc Mon, if you have problem with your boyfriend, di ba? Set aside. Huwag mo isali sa Kasi if you have problem with your family, set aside. Panay set aside. Sabi ko, ayoko magka-boyfriend. Ayoko magka-problema. Oo. Pero sa singing ba, may gusto kong makakulab? Or... Oo, meron. Sino? Dream Si mo? si Rico Blanco. Oo. Di ba Siya yung kakaiba celebrity crush ko.
Kakaiba yung mga choices mo. Hindi nga. Bakit? Hindi ko na-expect. Hindi ko black o rocker o empoy. Yes. Nagko-cosplay ka. Yes. Invite them to your show, please. Unless kung may So, tanong pa kayo. yung na single, okay lang. Oo. Hello everyone, I'm Debbie Lopez. I hope you could watch the video at YouTube channel of Kuya Brian. It's entitled Ang Higugmaon Ka. Thank you so much. And yung show mo, radio show. I'm inviting you all every Sunday at Radyo Aguila Net 25, ang kantahan na 12 to 2 p.m. Kailan nag-start? October 6. October 6. Salamat.